Mega mega love shout out mga kabisay. Magandang umaga sa inyong lahat. Isang pinagpalang umaga mga kabisay at magandang araw dyan. Kung saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Anong oras nyo man ito pinapanood, sana naman ay magustuhan nyo. At samahan nyo ako mga kabisay. So sa araw na ito, tayo ay muling magpapasalamat sa ating Panginoon na binigyan na naman tayo ng isang pinagpalang araw. Para sa maghapong ito ay tayo naman ay mayroong gagawin. So panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang kwento ng buhay ni Tay Bisay Magsasaka. Alright mga kabisay, tayo ay naandito pa ulit sa aking pagtatamnan ng mangga. So samahan niyo ako mga kabisay at sana naman ay hanggang matapos ang bidyong ito ay naandyan kayo. At mega love shout out sa inyong lahat. So ngayon mga kabisay, magtatanim tayo ng maghuhukay pa lang pala, hindi pa magtatanim. At siguro mamaya makikita nyo na ang manggang itatanim ko dito dahil maghuhukay na ako. At ang mahuhukay ko ay tatamnan ko mamaya. So abang-abangan nyo na lang mga kabisay at tayo naman ay may gagawin muna. Tulad ng sinabi ko, maghuhukay muna ako. Dito ako mag-uumpisa sa pangalawang nilinis ko. So, let's go! So yun mga kabisay, at tayo ay nakapag-prepare na ng bali 5 piraso na to mga kabisay. At meron pa tayong natitirang 3 piraso na hindi ko pa na-prepare. So ayun, meron pang 2 dyan at meron pang isa rin doon sa dulong iyon. So ngayon ay ito nang na-prepare ko. At ayan, ang paglalagyan na lang ng puno ng mangga ang aking huhukayin mga kabisay. Na-prepare ko na lahat. At siya nga pala mga kabisay, siguro magtatanong kayo kung bakit ganyan ang pagkakahukay. So may purpose yung mga ganyang hukay mga kabisay, kasi yung mangga natin ay malaking puno. Pag lumaki iyon ay lalaki ang kanyang mga ugat. So pag hindi mo nilagyan ng kanyang pinakapedestal, yung ugat niya ay lilitaw. Pag humangin ng malakas ay matutumba agad. At iyan mga kabisay, huhukayan ko pa na tamang-tamang maibaon yung kanyang puno ng mangga. At meron tayo ditong na prepare na bali 5 piraso. 6 pala. Ayun na naman, mali-mali na naman ako. Ito mga kabisay, at yan mga kabisay ay talagang hindi pa yan ang totoong kalagayan yan, ang totoong hukay. So meron ako ditong na hukayan sa bandang dulo. Sa pinag-umpisahan ko, nilagyan ko ng hukay. Kaya lang medyo matagal, kaya ang ginawa ko, i-prepare ko na muna ng ganito bago ko huhukayan ng paglalagyan ng puno ng mangga. So ayan mga kabisay, at naandito, ayan, meron tayong isang nahukay na ilalagay na lang yung puno ng mangga katulad niyan. Ibabao na lang natin dyan yung mangga, and then tatabunan ng pantay lang dyan sa kanyang pinakapedestal na yan. Dahil iyan naman mga kabisay, yung lupa na yan na naandyan sa kanyang gilid, habang umuulan, unti-unti yan na itatabon dyan. So umaangat yung lupa. So habang umaangat yung lupa, yung mangga naman habang lumalaki ay may ugat na doon. So matatabunan na nitong mga naandito sa gilid na lupa. So yun ang purpose ng pedestal ng hukay mga kabisay. So dito meron na rin akong isa. At ayan, nahukay ko na rin. Kaya lang medyo mabagal mga kabisay, kaya ang ginawa ko muna, i-prepare ko na lang muna yung bandan doon sa papunta ng Hilaga. Akin ang pinaglalagyan ng pedestal, so hindi ko muna hinukay. So ito 6 na piraso na sila. Ayan, mayroon pang isa dyan, so yan ang pang siyam. So ang naandun ay 3, bali 2 pang walang hukay doon, walang preparasyon. So sa ngayon ay ako muna ay magpapahinga mga kabisay dahil medyo ano na ngayon, 10 oras na. Ngayon ay 11:20
11:23. So kailangan na nating magluto ng pananghalian. So ayan mga kabisay, siguro mamaya ipapakita ko na lang sa inyo kung ano ang preparasyon ng mga hukay na to. At siguro ang mga susunod kong gagawin mga kabisay ay makikita nyo na lang sa susunod kong vlog. At doon nyo na lang abangan at medyo ibibigay ko sa inyo ang mga detalye kung paano itatanim ang mangga, kung ano ang mga dapat na kailangan gawin, at kung paano nating aalagaan ng tuloy-tuloy ang kanyang paglaki. So dito mga kabisay, ipapakita ko lang muna sa inyo ang mga preparasyon ng aking ginagawa. Katulad niyan, may preparasyon na ako dito. So hindi pa yan mga kabisay ang totalin yan. Mayroon pa tayong mga gagawin dyan. At pagtanim natin ay mayroon pa rin akong ipapakita sa inyo na siguro sa mga hindi pa nakakaalam dyan kung paano magtanim ng mangga, doon ay ipapakita ko sa inyo kung paano at kung paano aalagaan at kung paano gagawin ang mga pamamaraan sa pagtatanim ng mangga. So yun mga kabisay, abang-abangan nyo na muna ang mga susunod na kabanata mamaya at ipakikita ko sa inyo ang aking mangga na itatanim. Pero hindi ko pa maipapakita sa inyong itatanim ko. Baka sa susunod na video na mga kabisay. So abang-abangan nyo na lang ang susunod na video ko mga kabisay. Dahil sa ngayon ay puro preparasyon muna nito. At medyo mahaba-haba na rin ang ating pag-uusap. So sa susunod na lang natin pag-usapan ang mga bagay na dapat nating malaman sa pag-aalaga ng mga mangga. Lalo na ginagastusan natin, pinagpapaguran na kailangan ay hindi masayang. So yun lang mga kabisay, hintayin nyo na lang ang mga susunod na kabanata at mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong klase ang mga manggang itatanim ko. Alright, at yun nga mga kabisay, katulad nung sinabi ko sa inyo, gusto kong ipakita ko sa inyo yung aking itatanim na mangga. At naandito, ito siya. Yan mga kabisay, bali 10 piraso yan mga kabisay. At siya kong ilalagay doon. So ipapakita ko na sa inyo ngayon. Siguro dito sa bidyong ito, hindi nyo pa makikita yun mga kabisay kung paano kong itatanim. Kaya abang-abangan nyo na lang ang mga susunod na video ko. At doon ay may mga tutorial akong gagawin para sa pagtatanim ng mga halaman. Lalo na't ganitong mga puno ng kahoy na kailangan nating pagtibayin ang kanyang puno ng hindi mabuwal. Lalo na't sa hangin. So ayan mga kabisay, meron ako ditong sample katulad nitong isang ito. Ito ay lansones mga kabisay. Kung makikita nyo ay mayroon din siyang maliit na pedestal. So ganyan lang ang pedestal niya mga kabisay. Dahil siya naman ay maliit lang. Hindi naman siya tantong lumalaki na katulad ng mangga. Ayan ay bali 40 by 40 lang ang kanyang pedestal. At yan ay katulad din ng mga ibang kahoy na kailangan din ay mayroon ding pedestal para pag tumaas siya, yung ugat niya ay naandun sa ilalim, matatabunan yung mga nasa gilid na yan. Kasi yung mga nasa gilid na yan mga kabisay, yan ay pag-uulan, doon yan mapupunta sa kanyang puno. So ibig sabihin matatabunan siya ng unti-unti. So yung ugat niya matatabunan din ng unti-unti, hindi makakapunta sa ibabaw kundi pa ilalim. Yun ang mga propose ng mga ganyang hukay mga kabisay. Dahil pag itinanim natin yan, ang hukay lang ng kaunti, paglaki niyan mga kabisay, yung ugat niya ay nasa ibabaw lang. Pag hangin ang malakas or masagi ng kung ano-anong kuan, matutumba na siya ng diretso hanggang sa pag naputol yung kanyang mayor na ugat, mamamatay na rin siya. So ilang puno ito, balikin 14 puno yung aking itinanim mga kabisay papunta doon. So ayan, ito ang bali may isa na doon sa may gilid na yon. Ito 5 itong magkakahilera. At yung iba ay naandun sa palibot din na yon. O siguro sa kanyo na lang yan makikita pag maglagay tayo ng abono. Dahil after 1 month lalagyan natin ito ng abono mga kabisay. Pero ito mga kabisay, bago ko inilagay dyan ay may abono na rin siya na nakapauna doon sa kanyang hukay. Katulad ng mangga doon na itatanim ko, katulad nito, gayon din ang gagawin ko mga kabisay. Bago ko siya ilalagay doon, may pasiuna din siyang abono. At ang unang klaseng abono ang ating gagamitin ay 2100 or urea 2100. Siya muna ang ating gagamitin, yung pampalago. At siyempre sa susunod na abono mga kabisay, after itong mga kabisay, after 2 months aabonuhan iyan. Pero ano na, 2 klase ng abono ang paglalahukin mo. 2100, then triple 14 or complete. Kung tawagin ay complete. Pero ang natak ng kanyang sako ay
triple 14. So ayun mga kabisay. So siguro sa mga susunod na video ko doon nyo malalaman kung paano kong itatanim ang manggang ito at kung paano kong gagawin at kung paano kong ibabaon. So abang-abangan nyo na lang mga kabisay. Yun nga mga kabisay, andito na tayo sa loob ng bahay. Papasok na pala tayo sa loob ng bahay mga kabisay, dito sa bahay ng OFW na vlogger na palagi nyo rin makikita sa aking mga video. So naandito na tayo at tayo ay magpapahinga at maya maya ay magluluto na rin tayo. So ayan mga kabisay, maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At sana naman ay subaybayan nyo pa rin ang mga kaganapang gagawin ko dito sa palibot ng bahay ng OFW na vlogger. At siyempre marami pa tayong mga dapat gawin. So ating ibibidyoan mga kabisay para makita nyo kung ano ang mga improvement na mangyayari dito. Simula sa simula ay siyempre nabibidyo ko na ito. So sa ngayon pa kayang hindi ko ibibidyo na may mga improvement na tayong nagaganap. So yon mga kabisay, maraming salamat sa inyong lahat at sana ipatuloy nyo pa rin subaybayan ang ating mga vlog at sana naman ay patuloy pa rin ang inyong suporta sa channel ni Tay Bisay Magsasaka. So yun lang, maraming salamat mga kabisay. At saan man kayo naroroon sa sulok ng ating mundo, walang ibang sinasabi ang inyong Tay Bisay. Palaging mag-iingat, palaging magdadasal, nang patuloy tayong patnubayan ng puong may kapal at laging ilalayo sa anumang mga kapahamakan. So yun lang mga kabisay, maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Bye bye.